Mag-umpisa po tayo. Ako po ay magta-topic ng continuation lang po tayo ng John 16. Patuloy po tayo. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. At mga kapatid, dito po sinasabi po dito sa verse 1, ang ating Panginoon po ay nagpaalala sa mga apostol na kaya niya sinabi ang lahat ng katotohanan upang hindi matisod. Diba? Tayo rin ay pinapaalalahanan na kaya pinapaalam din sa atin ang salita ng Diyos upang malaman natin ang katotohanan upang hindi po tayo matisod. Dahil may mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos ay silang natitisod sa mga kasalanan sa mundong ito, at yan po ang ayaw ng Panginoon na maranasan natin, ang matisod tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 8, at isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila, sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita ng Diyos. Mga kapatid, dito mapapansin natin po yung mga Pariseyo o yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos na nagpapaligaw sa kanila. Yung nagtuturo ng salita ng Diyos na binabago po nila kung ano po yung nakasaad sa salita ng Panginoon. Binabago po nila ito. Dito po natitisod ang maraming nakikinig. At dito po sinasabi, at ang malaking bato na magpapabagsak sa kanila, ito po ang Panginoong Hesus na sisira ng maling ginagawa nila. Di ba po? Ang malaking bato po na tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon na sumira sa mga Pariseyo. Yung physical na simbahan nila na itinayo dahil hindi nagtuturo o hindi nagbibigay ng magandang katuruan sa mga tao, ito po'y sinira ng ating Panginoon. At ito po'y binago ng Panginoon nang siya'y magsakripisyo ng kanyang buhay. At verse 2 na po tayo. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay nag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Dito po sinasabi, mga kapatid, alam naman natin na ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi madali, di ba? Hindi po madali. Sorry. Hindi madali ang pagsunod sa ating Panginoon. Dahil bit-bit po natin ang katotohanan. Alam naman po natin na tayong sumusunod sa Panginoon at nagsasabi ng katotohanan tungkol sa Panginoon ay maraming pwedeng magalit o hindi sumang-ayon sa salita na ating sinasabi. Dahil alam naman natin, ang katotohanan sa salita ng Diyos ay hindi po kayang tanggapin ng lahat. Ayan. Sila'y pinalayas at pinatay, pero alam din natin ang mga gumawa sa kanila ng ganito, ang mga Pariseyo. Diba? Diba inusig, pinarusahan, pinatay po ang mga apostol ng ating Panginoon. Pero sino po ba ang nagpapatay sa kanila? Diba po? Yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. Pero hindi sila naglilingkod ng tapat. Kasi kung talagang naglilingkod po sila ng tapat sa ating Panginoon, hindi po nila papapatay ang mga apostol ng ating Panginoon. Kasi hindi po ang ating Panginoon ang kanilang Diyos, kundi ang Diyos nila ang namamahala sa mundong ito. Ayan, dito po sa Matthew 10, verse 28, ang sabi po dito, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno, di ba?
Kagaya po nung aking natapik kahapon, huwag po natin katakutan yung nilikha lamang. Ang katakutan po natin yung lumikha sa atin. Kasi ang nilikha ay hindi po kaya niyang pumatay ng katawan ng tao, pero hindi niya kayang pumatay ng kaluluwa. Pero po ang lumikha, siya po mismo, kaya niyang pumatay ng katawan at ng kaluluwa ng tao, at ito'y itapon niya sa impyerno. At ang sabi din po dito sa Luke chapter 6 verse 22, mapapalad kayo kung kayo'y nakakapuotan ng mga tao, kung kayo'y layuan at kayo'y alipustahin, at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. Di ba? Mapapalad daw po yung mga taong nasa Panginoon na inuusig, tinatakwil, even our family, alam natin. 'Di ba? Kahit po mga pamilya natin ay hindi sumasang-ayon sa atin sa pagsunod sa ating Panginoon. Kahit po pamilya natin ay tinatakwil tayo, kahit po pamilya natin ay talagang inuusig tayo. Yan po ang unang-unang uusig sa atin ng ating pamilya. Kasi nga po, hindi nila nauunawaan at hindi nila tinatanggap ang katotohanan tungkol sa salita ng Panginoon. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 3, at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Subalit, sinabi ko na ito sa inyo, upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Amen. Dito, sinasabi ng Panginoon na sinabi na niya sa mga apostol ang lahat ng pwedeng maganap. At kanyang binigyan ng babala upang pag dumating ang lahat ay handa sila, 'di ba? Kasi darating ang panahon na sila din ay usigin. Kung ang Panginoon ay inuusig, kung ang Panginoon ay pinapatay, 'di ba? Sila din dadanas nun. Lahat ng sumusunod sa ating Panginoon ay dumadanas ng pag-uusig, dumadanas ng hirap. Kung sa New Testament, ganun ang nangyari. Meron din po na nangyayari dito sa atin na ganito, na sumusunod sa ating Panginoon. Alam naman natin may mga bansa na naglilingkod ng tapat at ng talagang sa ating Panginoon. Nakaranas din sila ng hindi lang sila inuusig, sila din nakaranas ng paghihirap. Marami na rin po ang pinatay dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. Maswerte po tayo kasi po tayo nandito lamang nakakapaglahad, nakakapagbahagi ng salita ng Diyos, pero hindi po tayo nasasaktan pisikal. Yes, hindi tayo nasasaktan pisikal, pero nasasaktan tayo emosyonal. Sa emotion po tayo nila sinasaktan kasi alam nilang hindi naman nila tayo masaktan in person. Pero kailangan pa rin nating maging handa kasi hindi po natin alam ang pwedeng mangyari sa ating paligid. Dahil alam naman natin ang mundo ngayon ay sobrang nababalot ng kadiliman. Kaya hindi tayo sigurado sa pwedeng mangyari. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nasa Panginoon, bakit tayo matatakot? Maging tapat tayo na maglingkod sa Panginoon. Kahit pabuhay natin ang kapalit, hindi tayo dapat matakot. Paglaban natin kung ano ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Amen. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 5, dito na po tayo. Ang gawain ng Espiritu Santo. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon, papunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot.
Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Dito po mga kapatid, sinasabi sa atin ng ating Panginoon na kailangan niyang umalis. Kailangan niyang bumalik sa nagsugop. Kailangan niyang bumalik sa ating Diyos Ama upang maibaba o maipagkaloob sa atin ang patnubay ng banal na Espiritu. Diba? Tayo ay kanyang gagabayan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu at tayo ay kanyang gagabayan upang malaman ang lahat ng katotohanan, at ang banal na Espiritu din ang magbibigay ng kapayapaan sa bawat puso natin. At iniingatan niya ang bawat isa at ilalayo sa kasamaan sa mundong ito. Di ba po? Pag akyat po ng pag-ascend po ng ating Panginoon, pagbalik niya sa Diyos Ama, ibinaba po ang banal na Espiritu. Ito po ang banal na Espiritu na ipinagkaloob ng Panginoon upang may gumabay sa atin at magmulat sa atin ng katotohanan tungkol sa salita ng ating Panginoon. Ang banal na Espiritu po ang tumutulong sa atin upang maunawaan natin ng mas malalim ang nais sabihin ng salita ng Diyos. Siya po ang nagpapaliwanag sa atin upang mas maunawaan natin ng mas malalim ang salita ng Panginoon. Dito po, sinasabi po sa Hebrews 1:3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas, at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalaan sa kaitaasan, di ba? Nung nag-ascend na po ang ating Panginoon, siya po ay umupo sa kanan ng ating Diyos Ama. At dito po sinasabi sa John 14 verse 26, subalit ang mag-aaliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo, di ba? Ang banal na Espiritu po ang lahat ng naglahad ng katotohanan tungkol sa kanyang salita. Siya po ang gumabay sa atin at gumagabay hanggang ngayon sa atin. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Dito po sinasabi, pagdating daw po ng banal na Espiritu sa bawat isa na naglilingkod sa Kanya, ito ang magpapatunay na mali ang mundong ito sa pananaw nila sa ating Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu, papatunayan niya ang katuwiran at ang paghatol ng Diyos, dahil habang nandito tayo sa mundo, ang mga maling ginagawa na hindi nakakalugod sa Diyos, tayo ay kanya nang hinahatulan gamit ang kanyang salita, 'di ba po? Ang akala po natin, tayo po'y hahatulan sa pagdating ng ating Panginoon. Pero, hindi natin alam na ngayon pa lang po, ang bawat kinikilos at bawat ginagawa natin ay may hatol na po yan sa ating Panginoon. Kaya, tayo ay maging maingat sa bawat kinikilos natin. Lalo na po, ang paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Ayan, dito po sa John 8 verse 46, sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? Dito mga kapatid, walang sino man ang makakapagsumbat sa Panginoon dahil siya
ay walang nagawang kasalanan. Sinless po ang ating Panginoon. Pero tayo ay makasalanan. Kaya wala pong karapatan na para sumbatan natin ang Panginoon. Siya ay nagpapahayag ng katotohanan, pero hindi lahat ng makikinig ay sumasampalataya sa Kanya. Diba? Alam naman po natin ng lahat na nakapakinig ng salita ng Diyos ay hindi po talaga sasampalataya sa ating Panginoon. Dahil nga po, mas sinusunod nila at mas ginugusto nila kung ano yung nilalakaran nila sa mundong ito. Ayaw nilang paniwalaan ang mga salita na ibinabahagi sa kanila tungkol sa salita ng Panginoon. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 9. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y papunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan nito. Alam naman po natin kung sino ang pinuno ng sanlibutan na ito. Yan po ay si Satanas. Siya po ang namumuno sa mundong ito, hawak niya ang mundo ito. Kaya nga po makikita natin ngayon kung gaano kadilim, kung gaano kasama ang mundo. Kasi nga po, nagdo-double time po ang kaaway para hugutin ang kaluluwa ng mga tao. Kaya po, tayo nandito, hindi lang po din tayo nagdo-double time, nagti-triple time din tayo para magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi nga po, ang mahalaga dito ay ang kaluluwa ng mga tao. Ayan po ang inilalaban natin dito. Kasi gusto natin na mas marami ang maibalik sa Panginoon, mas marami ang mailigtas. Diba? Kaya, kailangan din po natin magtulong-tulong. Kailangan din po natin magtulong-tulong na maglingkod sa Panginoon, na ibahagi ang salita, dahil alam naman po natin, malapit na. Malapit na tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil ang nakikita na natin, yung mga kaganapan sa mundong ito na mangyayari. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 12. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang naririnig at ipinapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap, di ba? Kaya po ipinagkaloob sa atin, sinasabi po ng Panginoon sa kanyang mga apostol, na marami pa siyang nais sabihin, pero hindi pa napapanahon upang malaman ito, dahil mabigat dalhin, pero dahil sa pagbaba ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu sa kanila, ito ang naglahad sa kanila tungkol sa nais sabihin ng Panginoon, dahil ilalabas ng banal na Espiritu ang katotohanan na natago sa mundong ito, di ba? Nung mapagkaloob sa mga apostol ang banal na Espiritu, dito nila naunawaan kung ano yung nais ipabatid sa kanila ng Panginoon, na ang katotohanan na mangyayari sa hinaharap. Kaya ang mga apostol po ang naging guidance, ang naging dahilan kung bakit naisulat ang salita ng Diyos. Sila po ang dahilan, sila ang ginamit ng Panginoon upang mailahad din to sa atin. Kasi upang malaman natin ang pwedeng mangyari sa hinaharap in our generation. Kaya kung wala po ang gabay ng banal na Espiritu at hindi na isulat ng mga apostol ang salita na ito, hindi po natin malalaman, maaalam ang mangyayari sa generation natin na ito. Hindi tayo makakapaghanda.
Pero dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, ginamit ang apostol, binaba ang banal na espiritu na ngayon ay nasa atin upang gumabay at ipaliwanag at ipagkaloob ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos upang kahit ano man po ang mangyari, handa tayo. Dahil alam na natin, nabasa, nasa liksik, narinig natin ang salita ng Diyos. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 14, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabing tanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Amen. Ayan, magpatuloy po tayo. Kalungkutang magiging kagalakan. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa kanyang mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Kaunting panahon na lamang at hindi natin siya makikita at pagkaraan ng kaunting pang panahon ay makikita natin siya muli. At dito po ang inaano po sa kanila ng ating Panginoon, dahil nga po magaganap na ang nakasulat sa propesiya sa Old Testament, dahil kailangan ma-fulfilled ng ating Panginoon at mangyari yon, na ang Panginoon ay mag-aalay ng kanyang buhay, mag-aalay para tubusin ang sanlibutan sa kasamaan o sa kasalanan. Kailangan niyang mapako at muling mabuhay. Kaya po sinabi ng ating Panginoon sa mga apostol na sandali na lang at hindi na siya makikita kasi nga po siya ay nag-aalay ng buhay at mamamatay. At sa pagkalipas ng 3 araw ay muling nabuhay ang ating Panginoon at muli nilang nakita. Muli nilang nakasama. At dito na nila nalaman na ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon sa kanila ay lahat ay katotohanan. Kaya dun sila nagising at nalaman na ang Panginoon ay sugo ng ating Ama na nasa langit. Ayan, magpatuloy po tayo. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama, ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang. Verse 17, yes, nabasa, verse 17? Yes, nabasa na po yun. Thank you. Ayan. Sige, ulitin na lang natin. Andito yun, yung layo na kasi ng verse 17 yun. Sorry na po. Hindi siya makita. Ayan. Sige, babasahin ko na lang po ulit. Nag-usap-usap ang ilan sa kanyang mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin na kaunting panahon na lamang? At hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunting panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Verse 19, alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y makikita ninyong muli. Pakatandaan ninyo, verse 20, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak
ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Ang pinababatid po dito, ang sinasabi ng Panginoon, magnanangis, iiyak ang kanyang mga apostol, ang kanyang tagapaglingkod dahil sa pagkawala ng ating Panginoon. Pero pagdating at pagkabuhay muli ng ating Panginoon, mararanasan na po nila ang kagalakan dahil bumalik ang Panginoon at nabuhay muli at nagpakita sa kanila na magpapatotoo na ang lahat ng salita ng Diyos na sinabi sa kanila ay katotohanan at pinatunayan ng ating Panginoon sa kanila. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 21, kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit kapag ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap. 'Di ba po mga kapatid, ang isang babae na manganganak, alam naman po natin ang dinaranas niyan. Andyan yung pagsakit ng tiyan, balakang, lahat yan nandyan na. Lahat masakit. Pero sa oras na ang bata ay lumabas, ang kaginhawaan at kagalakan ay nararanasan ng ina. Ganito rin po yung naranasan ng mga apostol. Sa pagkamatay ng ating Panginoon, sila ay nagdusa, nasaktan dahil sa nangyari sa ating Panginoon. Pero nang muling mabuhay ang ating Panginoon, naramdaman nila ang kasiyahan, kagalakan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Pinaramdam sa kanila ng Panginoon na kailanman sila ay hindi iiwan ng ating Diyos. Ayan, magpatuloy po tayo. Sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsang ng isang sanggol sa sanlibutan. Ayan, verse 22. Gayon din naman nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw nino man. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin, pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan, di ba? Sabi nga po dito ng ating Panginoon, ano man pong hingin natin sa ating Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po'y ipagkakaloob sa atin. Basta ang hangarin ng ating puso na humihiling sa ating Panginoon ay tapat at buong puso ang kanyang katapatan sa ating Panginoon. Kasi lahat naman po kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Lahat yan kaya niya ipagkaloob sa atin. Ang gusto lang po ng ating Panginoon, maging tapat ang puso natin sa Kanya. Naipaliwanag ko na rin po kahapon, uulitin ko na lang po ulit, na once na ipinagkaloob po ng Panginoon ang hinihiling mo sa Kanya, mga kapatid, huwag tayong mag-focus doon. Pasalamatan ng Panginoon dahil tinupad niya, ibinigay niya yung kahilingan natin. Pero dapat, hindi tayo mag-focus, hindi tayo mag-focus sa binigay niyang kasagutan na yon sa ating kahilingan. Bagkus mag-focus po tayo sa pananampalataya at paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil wala pong ibang magandang biyaya na matatanggap na atin, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Ang pinakamagandang biyaya na pwedeng nating matanggap ay ang ating Panginoon. Kaya ang mga biyaya na natatanggap natin dito sa mundong ito ay bonus na lamang to na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Pero ang biyaya
ng buhay na walang hanggan na makasama ang ating Panginoon, ay ito ang pinakamalaking biyaya na matatanggap natin sa Kanya. Amen. Ayan, magpatuloy po tayo. Pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Verse 25. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Ayan. 'Di ba? Ano po dito ng ating Panginoon, 'di ba? Hindi na po siya ang nagsasalita sa atin ngayon. Hindi na po siya ang nagturo sa atin ng salita upang maunawaan natin. Pero ang banal na Espiritu po ang gumagabay sa atin upang maunawaan ang salita ng Diyos. At sinasabi din po dito ng Panginoon, hindi po siya mismo ang hihiling sa ating Ama, sa Diyos Ama, kundi tayo po. Ang Panginoon lamang ang magtutupad ng kahilingan na yun. Pero tayo po mismo ang dapat lumapit sa Diyos, manalangin sa Kanya at humiling sa ating Panginoon. Pero ang Panginoong Hesus lamang ang tutupad ng panalangin na iyon. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 27, Mahal kayo ng Ama sapagkat ako'y minahal ninyo. At maniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos, ako nga'y nanggaling sa Ama. At naparito sa sanlibutan, ngayong aalis na ako sa sanlibutan at ibabalik na sa Ama, sinasabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwirin na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Ngayon alam na po namin, alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ninuman. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Ayan, verse 31, Sumagot si Jesus, Talaga bang naniniwala kayo? Darating ang oras at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyong pagkakaisa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. 'Di ba, mga kapatid, dito po sinasabi sa atin ng Panginoon sa kanyang mga apostol na pinababatid na darating ang panahon na magkakawatak-watak sila. Magkakawatak-watak po sila kasi ibabahagi nila sa iba't ibang bahagi ng mundo ang salita ng Diyos upang maipangalap at upang mapabago ang buhay ng mga tao. Na ganito din po ang ating ginagawa. Na kahit po tayo ay nasa social media lamang, tayo ay naghihikayat ng mga taong makakapakinig upang mapabago din po ang kanilang buhay. Para rin po mailapit at maibalik natin sila sa ating Panginoon. Kaya dadating, sabi po ng Panginoon, maging handa dahil magdaranas ng kapighatian. 'Di ba? Ang mga apostol noon, hindi sila tumigil. Kahit dinanas nila ang lahat ng kapighatian, mapatayin man sila, hindi sila tumigil dahil tapat
ang pananampalataya nila sa Diyos dahil tapat ang paglilingkod nila sa ating Panginoon. Na ganun din po ang ating gagawin. Kahit usigin, ayawan man po tayo ng mga tao na dati ay kasama natin sa buhay, okay lang po yun, mga kapatid. Ang mahalaga ay maibahagi natin ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos na ito po ang makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Ayan, natapos na po natin mga kapatid ang ating topic ngayong hapon na ito. Nawa meron po kayong natutunan at nawa nakatulong po sa inyo ang paghahayag ng salita ng Diyos. Ayan, baka po meron po kayo nais na idagdag na insight ninyo mga kapatid. Open mic lang po kayo at maraming salamat.